Papaano ho bababaguhin ang ating pong 1987 Constitution? Dalawa yan ha, amendment and revision. Mag-iba yan ha. Iba po yung amyenda po lamang. Ibig sabihin may mga provision po lamang na babaguhin. Iba po yung revision kasi kapag sinabi mong babaguhin na yung forma ng gobyerno, revision na po yun. Hindi po yun madadala ng pangkaraniwan po lamang na People's Initiative. Yan po ang pananaw ng marami pong mga mahistrado, mga retired Supreme Court justices o mga bihasa po sa batas. Tatlong paraan yan ha. Yung tinatawag po na People's Initiative, sa pamamagitan po lamang ng pagkalap po ng lagda, alright, ng mga butante at pagsusulong po doon sa provision na dapat daw pong amyendahan. Opo, yan po yung pirma, kumbaga, no? At yung din pong grupong yan, ang kanilang pangalan, pirma. Noon pa po yan. At People's Initiative, and then yung po sinasabi na CONAS, yung sinasabi kahapon, Constitutional Assembly. Ano ho ba ito? Yung pong dalawang kapulungan ng Kongreso, ang siya pong magkakaroon ng pag-convene, pagbubuo sa kanila bilang Constituent Assembly at sila ang mangunguna sa pagbabago po sa mga provision ng ating saligang batas, Constitutional Assembly. CONAS, kasama yan sa kanila pong poder na ibinibigay po ng ating saligang batas. At pangatlo, yung Constitutional Convention, kung saan po gagawa din po ng panuntunan para po sa isang halalan at tayo po ay maghahalal ng mga kinatawan hango doon po sa probisyon ng panuntunan na ito kung sino ang kakatawan sa anumang pong sektor para bumuo ng isang lupon na siyang gagawa po ng draft revision or amendment sa ating saligang batas. At lahat ng ito, mga kapatid, dadaan po sa plebisito. Yan. So meaning, at the end of the day, hindi ito pwedeng ratsadahin nang hindi mo alam kasi sa bandang dulo, dadaan po ito sa plebisito. Ibig sabihin, ikaw at ako ay boboto ng either yes or no. Okay. Tatlo yan ha. Basic po yan, mga kapatid. Yung pong pirma na yan, kaya kung nyo rin po maaalala, di ba, nagkaroon ng kontrobersya last Congress, yung RBH number 6, yung Resolution of Both Houses number 6. Ito ho, mga kapatid, particular po ang pinag-uusapan dito, economic provisions, Articles 12, 14, and 16 ang pinag-uusapan. Di ko na babalikan pa yan. But basically po, yung pirma na yan, kaya po yan nasunog kasi meron na naman pong pailalim na galaw. Meron na naman po kasing, alam niyo ho yun, yung panggagancho. Sorry for the word. For siguro, wala akong mahanap na tamang panloloko. Ganun din pala yun, ano? Oh. Pambubudol para di masyado masakit. Oh. Kasi meron pong mga papirma na hindi alam na pumipirma, yung pala, People's Initiative na. Mm-hmm. Meron pong iba nga, naalala ho ninyo, panahon ito ni Martin Romualdez. Remember? Naalala ho ninyo, yung merong mga paayuda, may mga ibinibigay, yung mga tupad, kung anong-anong mga programa na pag tumanggap ka ng ayuda, may pipirmahan ka, yung pala, yun na yung isusumite sa COMELEC na pirma umano ng mga butante na gusto po ng People's Initiative. Doon nasunog ito. Ginamit yung pirma sa ibang paraan. Kaya nga po kahapon, mga kapatid, meron pong mga senador na nagsasabi, hindi ba tayong lahat dito sa kasaysayan ng Senado nagkakaisa tayo na pigilan ito? 24 senators ang pumirma kontra dito sa isinusulong na pirma. People's Initiative. Hindi ito yung CONAS. Alright. Sige. So ang tanong nga, mga kapatid, ngayon ng marami is that yung sinasabi na inaamin na pagpupulong nila. At sabi nga daw po nitong sila Senator Tito Soto, nila Senator Ping Lacson, nagmi-meeting sila kasama si Speaker Bogie D na pag-uusapan daw po yung CONAS and Chacha. Okay. Sa inyo ho bang palagay magagawa nila yan nang wala tayong kaalam-alam? Kaya nga ang tanong dito,
Kasalanan ba na pag-usapan ito? Kasalanan ho ba o may labag ba sa batas kung ito po'y pinag-uusapan sa dinner o sa golf o kaya po sa habang nagmamadyong kayo, nagpupusoy kayo, pinag-uusapan ito? Sala ba yun? Palagay ko po, hindi. Di ba? Kasalanan yan kung yaan gagawin ninyo ng pailalim nang wala kaming kaalam-alam at bukas makalawa, hello, meron na palang, May bago na. oo, na hindi imposibleng mangyari na sila ay magko-constitute into a constituent assembly na hindi natin malalaman. Nandiyan yung Makabayan Block. Unang-una sa lower house. Sa Senado po, mga kapatid, ewan ko, ngayon pa, di po ba? Di po ba? Hindi po at hindi mangyayari yan nang hindi po malalantad. Yung pong sinasabi ng mga panukala para po sa pag-aamyenda sa ating saligang batas, may mga komite in both houses. May komite sa Senado. Ngayon ba si Senator Robin Padilla ang committee chairman ngayon? Dati po siya Naalala ho ninyo? Constitutional amendments. Oo, mukha siya ulit. Tama, hindi ba? Oo. Dati po. Ngayon napunta yan kay Senator Kiko. Kaya nga sinasabi niya, nasa kanya daw pong komite, wala silang dininig. Pero si Senator Robin Padilla, sinasabi niya, mulat sa poll, yan na po ang kanyang advokasya. Ay tama naman. Siya ay consistent doon. In fairness, consistent siya. Kasi nga sinusulong niya federalism noon pa. Yeah. Pero siya po unicameral. Alright, sa lower house, si Congressman Ronnie Puno, inamin na rin niya. Di ba na meron din siyang kaisipan para nga dito. Pag-iisahin na lang. Oo. Basta nakausap natin para siya. din po sa panukala nga po na revision. Oo. Alright? So hindi maaaring ito ay pasikreto na bukas makalawa paggising mong Aaron Tolentino, wala nang eleksyon. Na bukas po walang eleksyon. Paano mangyayari yun? Na bukas makalawa o kaya sa susunod na taon biglang walang eleksyon? Paano mangyayari yun nang wala tayong kaalam-alam, hindi po ba? So definitely mga kapatid, ito pong usapin ng charter change, palagay ko po, panahon na rin talaga para pag-usapan. Kasi nung mga una, marami pong kumokontra din dyan kasi nga allergic na baka pag binuksan natin yan, kung ano na po ang kalikutin, yung term extension mangyayari. Kasi po sabi ng mga congressman, 3 taon, napakabilis niyan. Lalo na kung simula ka pa lang, hindi ka pa nakakabuelo, eleksyon na naman. May katwiran din sila. Actually, may katwiran din. Kung maayos nga silang mga politiko o lingkod bayan. Sa mga senador din mga kapatid, meron din pong ganyan mga panukala. So iba-iba ho ito. Iba-iba rin po ang interest. So bottom line ngayon, na ito po inalantad kahapon, na sinasabi daw po mga binabalak na mga tsa-tsa na ito, palagay ko po, ikaw na nakikinig ngayon, ano damdamin mo sa charter change na ito? Maliban doon sa economic provision na sinasabi, kasi nga daw po restrictive tayo masyado sa mga namumuhunan. Hindi ho ba yung pong provision din po tungkol sa political dynasty napaka broad na wala pong enabling law. Kaya ngayon kahit na klaro doon sa ating prohibit political dynasty sinasabi doon, pero ngayon sangkaterba ang dinastiya. Kasi nga po ang sabi doon sa saligang batas, mga kapatid, oo. Kailangan ng enabling law as may be provided by law. Yan po yung catchphrase doon. Kaya tayo ngayon, kahit na klarong-klaro po, spirit and intent of the Constitution, prohibit political dynasty as may be provided for by law. Sa kawalan po ng law, eto na ngayon namumutik-tik sila. So may mga kaisipan, sige nga, pwede ba natin buksan na itong diskusyon na ito nang sa ganun, ang mga sinasabing butas, matugunan na po natin, pero wala tayong tiwala sa kanila. Doon na tayo nang gagaling dyan Wala kang tiwala. Kung convention yan, baka po, sinong ihahalal dyan? Sila din. Sino ang may pera para manalo dyan? Sila din. Kung appointed yan, sino i-appoint? Tama? Kung con-as yan, sila din.
Kung pirma yan, hindi mo pwede rin po mga kapatid na isulong ang revision ho kung hindi lamang amendments. So bottom line ngayon mga kapatid, ikaw na nakikinig sa atin, ano ang damdamin mo dito? Hindi masama pag-usapan ang charter change. As a matter of fact, mas maganda pag-usapan natin kasi ako mismo dati-rate, ako din po, inaamin ko naman dati-rate na ayoko din yan kasi nga, sandali lang, yung, di ba? Yung mga sinasabi na dapat po pangangalaga sa ating halimbawa, no, sa ating natural resources. Kung bubuksan niya, baka bukas makalawa, kahit na po, kahit na kung saan pang lupalop, nagmimina na po sila. Hindi ho ba? Pero ngayon, dahil dito po sa ating napapanood sa Senado, at nasaksihan po na naman kahapon, inaamin nila yung quote-unquote dignidad na nawala na, o yung sinasabi po mismo ng ilang senador na pinagtatawanan na tayo, tingin nila sa atin mga clowns tayo, sa kanila nang galing, right? Mhm. Kay Mig Zubiri, kay Senator Mig Zubiri. Ano sabi niya? And even si Senator Raffy Tulfo, yun din ang sinasabi. May mga nakakausap ako, sabi ni Senator Mig. Circus. Para na tayong circus dito, yun ang sinasabi niya. Pinagtatawanan na tayo ng mga tao. So ang sinasabi po kahapon ni Senador Tito Soto, nagkakabiruan sila na kesyo gusto raw po ni Speaker Bogie D magkaroon ng regional na mga senador. Sa halip na 24, sabi po nitong si Senator Amy, gawin 36 o 54 o something. Alright? So yun, mga kapatid, mga kaisipan yun. Mga, kumbaga, ideya yun. Regional senators. Pero noon pa man po, doon sa isinusulong maging nila Senador Coco Pimentel na federalism, noon pa po ito. Sila Speaker Alvarez, noon pa po ito Ang sinasabi nga, regional na and federal tayo. Marami ng ganun pong mga konsepto, mga ideya na pinag-uusapan. Pero ngayon sa ating pong napapanood, babalikan ko lang po ito, sa aking kaisipan lang po ito mga kapatid sa ating napapanood. Sa panukala nila na gawing regional senators, na gawin daw pong 36 sa halip na 24 o kaya gawin pong 54 sa halip na 24. Palagay ko po sa ating ngayong napapanood at nasasaksihan at sa ating pong katanungan kung sulit ba ang ating ginagasta sa dalawang institusyon na ito, palagay ko po ang aking panukala, akin lang po ito ang aking panukala, sa halip po na dagdagan, bawasan. Sa anong pagkakataon, sa ano pong forma, sa palagay ko po mga kapatid, parami sila ng parami. At habang dumadami sila, palaki ng palaki ang gastos natin. Sa akin po ngayon, sa ating napapanood ngayon, mawalang galang lang, palagay ko po panahon na para pag-isipan natin na i-abolish na po natin ang Senado. Sorry. Ano ang iyong solusyon, Ted? Bumuo na po tayo ng unicameral. Isang lupon na lang. Isa na lang. Pero, sa halip na dumami, bawasan pa natin ang mga congressman. Ngayon, 318 sila. Mahigit 60 ang party list. Party list na anak din, kamag-anak din ng mga nakaupo o kaya po mga kapatid, mga negosyante at mga kontratista. So ang akin po ditong, with all due respect, bawal ba ito? Masama ba itong ating sinasabi? Hindi, kasi panukala din ito At the end of the day, sa atin din manggagaling kung anong ating gusto. We would like a status quo, 24 senador na pinanonood natin ng gano'n ng kanilang circus. 318 congressmen na pinopondohan natin. Uulitin ko ang Senado mga kapatid, ang budget ay 8.57 billion for this year. Ang lower house, 27.7 billion. I-total mo yan, baby girl, kung magkano sa isang taon to run both houses. So ang sa akin po dito, kung maaari lang, mag-unicameral tayo, bawasan natin ang dami nila. Sa anong pamamaraan? So gawin natin kung ano man, per province ba ito, per region ba ito? Isa na lang. Isang lupon, kakatawan po ang mga
miyembro ng Kongreso representing different provinces. Kung per province, ilan lang ang pwede. Huwag na kayo lumampas kung maaari ng 100. Kung pwede nga lang per province, isa lang eh. Eh baka sabihin nyo, di ang daming trabaho nun. Gusto mo maglingkod sa bayan di ba? You know what I'm saying? Imposible yan, Ted. O sige, True. so ilan? Per province, depende po sa populasyon. Depende po sa kanyang land area. So bawat isang probinsya, isang kinatawan. O sige, ilang pong distrito, bawasan natin, ang dami nila eh. Hindi ba? Lumago ang populasyon, panibagong distrito, panibagong gastos. Alam niyo ba kung sakasakali po nakakwentahin natin ito? Ito po ay hindi naman as in, kumbaga, ganon ang alokasyon sa bawat miyembro. Sa inuulit ko sa 8.57 billion pesos na budget po mga kapatid ng Senado, sa bawat araw sa isang taon, that's 23.47 million pesos. Bawat araw sa isang taon. Yan ang ating gasta to operate the Senate. Uulitin ko marami pong mga empleyado dyan mga kapatid, ang tapat po naman at talagang kahit na sino pa ang boss nila, naglilingkod pa rin. And we say thank you for your service. Kapag yan kinuwenta mo, lumalabas po na 977,000 pesos yan sa bawat araw, sa bawat senador. Sa lower house, mga kapatid, 27.7 billion, yan po'y 75.8 million a day for 318 members. That's corresponding to 238,647 pesos per member of Congress per day. Kapag tinotal natin to 36.27 billion pesos, yan pong ating gasta to operate Philippine Congress both houses. Ano sa palagay nyo? Hindi ba? Sa halip na dumami sila, bawasan natin sila. Sa bawat lalawigan o bawat region, ilan lang ang kinatawan. Hindi kinatawan ng bawat region o lalawigan. Hindi po yung parami ng parami at palaki ng palaki ang gastos. After all, sa ating napapanood, nakukuha ba natin ang sulit na gastos natin habang ikaw nga na nakikinig ngayon, wala ka pang boundary sa taxi mo. Ikaw na nakikinig ngayon, wala ka pang pangmatrikula sa anak mo. Ikaw na nakikinig ngayon, wala ka pang pambayad ng bill mo sa kuryente o pambayad sa bill mo ng tubig o pang-upa sa iyong condominium o apartment, di po ba? Pero sila, hayahay ang buhay, hindi man pumasok, sweldo pa rin. Mga kamag-anak, buong kamag-anak, staff nila, 100,000 sweldo. Di kaya kayo lugi doon? So ngayon, ito ang sinasabi po natin, bawal ba itong pag-usapan? Bawal bang imungkahin na i-abolish na itong Senado at magkaroon na lamang po tayo ng iisang lupon ng Kongreso na mas kakaunti? Yang party list na yan, ayusin na po natin yan, na magkaroon tayo ng isang Kongreso na hindi magrereklamo kung marami siyang constituents. After all, di ba gusto mo maglingkod sa bayan? Hindi ba? Di ba gusto nyo magsilbi sa bayan? Di magtiis ka. Kung ang dami mong constituency, di magtiis ka kung sakasakali na ang dami mong trabaho. Hindi ba? Hindi ka naman pinipilit dyan. Ikaw nga ang gumagawa ng lahat ng kaparaanan, mahalal ka lang dahil gusto mong maglingkod sa bayan. Think about it. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.